Nako po, breaking news. Ito po ang kinakatakutan po ni Pinky na ang papel na ito ay mailabas at talagang maisambulat mismo sa opisyal na pagdinig ng Senado, no? Kasi sa pagdinig po ng Senado, andyan na yung procedure kung saan lalalim na ang investigasyon. Dahil siya ang pinuno o siya ang lead ng chairman ng Blue Ribbon, no choice siya iimbestigahan niya, alangan naman hindi. So, anong gagawin para hindi niya maimbestiga? Siyempre, mag-iisip ka ng mga kadahilanan. At isa na doon ang inihinala ng karamihan, yung kadahilanan na sinasabi niya na walang kredibilidad daw yung ganto, ganyan-ganyan. Tapos may nagsasabi pa, may mga nagsasabi pa. Yan ba, yung mga 18 malis pupunta sa Senado, tudungisan lang daw ang Senado niya. Yung mga bangag bloggers naman, sasabihin nila, naku, editing dyan, AI yan. Ganyan po sila. Bago nila basahin ng isang libro, hinusgahan na nila. Don't judge the book, sabi niya. Bago nila makita yung tao, bago nila kausapin yung tao, hinusgahan na nila, ay, yung tao niya, masama ugali niyan. Hindi pa nga nila nakakausap. Yung pagkain, adobo, sasabihin, ay, hindi masarap yan. Hindi pa nga nila natitikman, kahit isang beses sa buong buhay nila. Yung niluto ng mama na yon, no? Ganyan po sila ngayon. Kaya ngayon, sa sitwasyon na to, mga kasama, mga kamunting kaalaman, doon dito mo makikita talaga na talagang si Pinky, ayaw namin isipin, Pinky. Ayaw namin isipin kasi may natitira pa kami respeto sa iyo. Ayaw namin isipin na pitatakpan mo itong mga anomalyang na papunta. Kasi baka iniisip mo, nagkakamali lang sila, papunta kay Junior yung investigasyon. Baka kasi yun ang iniisip mo no? Ayaw namin sabihin na pitatakpan mo sila. Kaso doon kami dinadala ng sitwasyon. Doon kami dinadala ng mga pinaggagawa mo. Ayaw man namin isipin na ikaw nagtatakip, pero doon kami napupunta sa ayot sa gusto namin, no? Ngayon, para mawala yung agam-agam ng karamihan, bilang ikaw halal ng bayan, at bilang ikaw taxpayer, pasahod ka ng taong bayan, sa mga pinagsama-sama namin tax, dapat sumunod ka sa anong gusto ng nakakarami na maging patas. Anong unang sinigaw ng INC? Accountability at transparency. Ano sinabi pa ng ibang mga retired, ibang mga taong nasa individual? Ano? Transparency, di ba? Dapat ganon. Baka kasi takot siya mag-imbestiga. Baka kasi makita ng amo niya, kasagsagan nag-iimbestiga to parang nilalaglag na ako nito, parang tinatraitor na ako nito. Ganun baka yun ang iniisip niya. Kapag ganun ang iniisip niya, ang pinaglilingkuran niya, yung amo niya, yung pitatakpan niya. Dapat ang pinaglilingkuran mo, taong bayan, hindi yung amo mo. Kung ako sa kalagayan niya, si Junior, itinaas ang kamay ko, noong 2025, noong Mayo, di ba, tinaas kamay ni Junior, alliance pa nga, di ba? Tama, di ba? Alliance pa nga. Pinromote pa kayo ni Junior, ha? Kung ako sa inyo, kahit pinromote ako ng isang tao at doon yung dahilan para kaya ako nanalo, susuwagin ko yon kapag taong bayan na ang nanganganib ngayon. Di ba? Okay, pakinggan natin ito na kay pahayag ng balita. Sumentro ang privilege speech ni Senate Pro Tempore Ping Lacson sa sesyon ng Senado nitong Lunes sa mga mabibigat na salaysay at alegasyon ng 18 dating mga sundalo. Duda pa rin umano ang Senado sa kredibilidad ng impormasyon ng mga ito na dating nagtrabaho Duda, no? Nagduda siya na walang investigasyon. Hindi nito. Bilang security personnel ni Zaldico. Ayon pa kay Senator Lacson, hindi pa rin tumutugma ang kwento ng ex-marine sa 805 billion pesos na cash deliveries sa mga politiko at personalidad. Aabutin kasi hanggang kalagitnaan ng 2028 bago matapos ang sinasabing paghahatid ng pera. Nako, kasi kinumpute niya po yung 805 billion o tog 1,000 nga naman, napakadami noon. 14,000 na maleta aabutin kung sa 56,000 ang kada isang maletang laman. Aabutin kasi ng 2028 kung araw-araw wala pang tulugan yun, ha? Araw-araw magsasalansan ka ng pera. Sir, ano ka ba naman, sir? Bakit? Yung bang pagsasalansan ng pera, araw-araw ginagawa? Yung ba isa-isang pagkakataon lang? Magkakaiba yon. At isipin mo na lang yung mga nasa factory. Yung mga nasa factory na maramihang gawa, hindi lang distribute siya ng mga chichirya sa ibang bansa pa. Ha? Ang gumagawa misa sa Japan, yung mga factory worker doon, misa na gumagawa lang, mga 10 tao lang, sinasalansan, inilalagay yung mga tsokolate doon sa box. I-distribute sa iba't iba, i-import nila. Yun yan, naaayos di ba? Mabilisan lang yun, dire-diretso. Pera pa kaya? Hindi naman tag 1,000 ang competition Saka, huwag mo sasabihin na,
paano magkakasya 805 billion? Naku po! So, ibig ko palang sabihin, o yung 805 billion, kung hindi man kagagawa ng palagay natin, nag-iimbento ang Marin, no? No? Pero naniniwala ka na wala yung billion, no? Sa mga diskaya. Ganun din yun Mali-maleta O ganun din ang pag-aayos nun. O, ba't di mo kinestyon yun? Yung nawalang pera ngayon na trillion, ba't di mo kinestyon mo ba? Na paano nagkasya yun sa maleta? Sige nga. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's Valle Verde 6 residence or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients. Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million Tingnan mo, pesos. alam mo kung gaano siya kahina? Sasabi niya kay Senator Marcoleta, kaya nila pinalitan si Senator Marcoleta, ang sinasabi ng iba at ng iba pa dyan, pati mga vloggers, mahina daw si Marcoleta. Sabi pa nga ni isa, yung Ramon, sabi niya, Mercedes-Benz daw, ikukumpara kay Marcoleta Si Lacson daw, Mercedes-Benz, si Senator Marcoleta, sidecar lang daw. Tricycle lang daw, tricycle. Pero eto ngayon, naghahayag siya na 4 na taon daw aabuti ng pagre-repack ng mga pera sa maleta. Totoo naman. Pero ba't niya sinasabi ngayon niya na wala pang investigasyon? So, ibig sabihin, mga kasama, mga kamunting kalaman, kung mali pala ang 18 Maris, tapos sinabi niya ngayon dyan. So, lalabas, mapaghahandaan yung sinabi niya. So, ibig sabihin, kung halimbawa, peke naman yung 18 Maris, yari siya, mapaghahandaan siya. Makakagawa ng palusot. Dapat hindi sinasabi yung mga ganyang bagay kung matalino ka. Dapat siya sinasabi, mag-iimbestiga ka, doon on the spot mo tatanungin. Hindi sinabi mo na nagpapresyon ka na hindi kasya ang 85 billion sa maleta, tapos aabuti ka 4 na taon. Di sinabi mo na, yung sikreto, di ba? Dapat sabihin mo yan sa araw ng investigasyon para gusto mo ma-corner ang 18 Marines. Kaso hindi sinabi mo na ano purpose mo? Hindi para cornerin sila, kundi, malay namin. Ang dating sa amin, parang papasikat ka. Yun dating sa amin. No, kung mali ang 18 Maris. Kaso, hindi gano'n nangyari. Hindi sa isang pagkakataon lang yung 805 billion na yan. Deliveries, Mr. President. We can only imagine the logistical nightmare involved in the magnitude of the operations of former Congressman Saldico. Dahil dito patuloy na susuriin ni Lacson ang alegasyong ito tungkol sa mali-maletang pera. Hindi anya nito layunin na maliitin ang testimonya ng 18 dating sundalo, kundi matiyak na tama ang mga pinanggagalingang impormasyon. Siguradong bibigyang kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Pero talagang naniniwala sila, no, yung matatandang politiko na sa trolls. Para ba lumalabas lahat ng buhabati ko sa kanila, trolls na lang? Para ba lumalabas, wala lang taong damdamin para malasakit na para sila ibatikusin. Lahat trolls pagkakilala nila. Ganyan ba taong matalino? Ganyan ba taong matalino? Ang tingin mo sa lahat, trolls? Ano yung tingin mo sa mga kapitbahay ko na nagko-comment sa Facebook niya na, uy, Ping, ituloy mo na yung blue ribbon mo. Tama, mali. Trolls ba yun? Nung sabihan ka na iisa sa mga comment section, iisa tunog, pumunta ka sa page ni Pinky. Ang iisa tunog ng tao nang sasalita. Hindi nung trolls yun. Ang sabi, mag-imbestiga ka, tigil mo yan. Yung ba trolls ang turing mo doon? Yung ba nagkakalat ng lagim para galitin ka lang? Alam ko, ang trolls, gagalitin ka lang Walang patutunguhan Yung ba gusto mo pagkakilala mo? Ha? isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? Ayaw umano ng senador na madamay sa tinatawag na joyride ang Senate Blue Ribbon Committee. Nagdadahilan na naman siya. Oy, walang ganyan. Bayaran ka namin, pinapasahod ka namin. Sundin mo yung gusto ng taong bayan. Sino ka? Ayaw ano yung Senate, Lalo na kung ngayon pa lang ay lumalabas na mahirap magpatawag ng di ba? Kay Martin, parliamentary courtesy. Di ba? Kay Gutesa, peki yung notaryo. Dito sa 18 Marines, madudungi siya ng Senado, walang kredibilidad. Tindi nito, antindi mo, sir. Dapat, sir, kung talagang patas ka, naiintindihan mo ba yung transparency? Naiintindihan mo ba? Maliman o nag-iimbento yung tao, paharapin mo dyan para matanong. Sir, hindi lahat ng opinion mo, yung isaksak mo sa baga namin, na yun din dapat maging paniniwala namin. Tulad ng paniniwala mo, sir. dinig
kung lacking in believability umano ang alegasyon. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and logic before we even invite them to testify before the Senate Blue Ribbon Committee. Pray tell, Mr. President, if their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? Kulang na lang hanapan niya, no? O, gusto ko may marriage certificate yan, ha? Gusto ko may birth certificate yan, ha? Gusto ko may ID yan, ha? Gusto ko may ganito yan, eh. Kulang na lang hanapan yan lahat, eh. Pati kapitbahay niya, marriage certificate ng kapitbahay ng Maris, hanapin niya, eh. No? Pag hindi na-produce, hindi po pwede sa Senado yan. Parang gano'n, eh, ang dating sa amin, eh. Kulang na lang lahat na requirement dapat kailangan dyan. Para sa Kagaya nitong sa ICC, Jed, di ba? Yung bahagi Ito, na napakalaga nito, pakinggan nyo to. sila ay nag-meeting sa bahay ni noon ay Justice Secretary Boying Boying Remulla. Oo. So, asa na ba yun? Ha? Hanapin uli natin. Page, ano yan? Itong 18 months na to, talaga may mga kasunod pang second batch. At yun ang isa sa mga kinakatakutan nila. Kasi pag nabuking sila, eh, lalo si Pinky, kinakatakutan na niya, malamang niya. Bakit? Kung di ka natatakot dyan, bakit di mo papuntahin yan dyan? Sino ka ba? Anong klaseng Blue Ribbon ka? Ha? Yung tao mag-iimbestiga, sasalain mo na kagad, ayaw mo imbestigahan sa Blue Ribbon. Bakit? Anong meron? Ha, napakamaling-maling akala yan. Kahit saan tayo makarating, mali ang ginagawa mo. Bakit? Natatakot ka? Malapit na booking? Ha? Kung talaga wala kayong tinatago, walang tinatago yung kung sino man kuno o ano man o allegedly pikatakpan mo. Ha? Dapat iimbestigahan mo lahat. Sa may page yun. Di ko rin alam. Eh kung mapapagod ka lang pala at mag-iimbestiga na naman, umalis ka na dyan. Kasi si Senator Marcoleta niya dyan, inagaw nyo lang eh. Inagaw nyo lang. Tapos yung inagaw mo, hindi ka nagpatuloy. Ano ka ba? Walang pinagkaiba dati yung high school ako. Balik yung kasi sa high school kasi, 'di ba may mga tatawag na yung kanya-kanyang parang 'di ba may naglilista ng noisy, kanya-kanyang palakasan sa teacher yan eh, 'di ba? May yung ang tawag doon, may sergeant of arm, may presidente. Eh ako yung ginawang parang vice nila kasi nga nalaman nila magaling kasi ako mag-drawing, humanga sila, minsan nagpapadrawing sila ng mga project nila. Yung high school uso yung ganoon eh. Sa PHE, ganyan, may papadrawing. Ako yung drawing. Ginawa nila akong vice president kasi malakas ako sa kanila eh, no? Ngayon, lumabas, inagaw nila, parang nagkaroon ng pagkakataon na binawi nila sa akin yon na parang ganito, kay Pinky, pagkatapos bawiin sa akin, tapos yung may kakayahang gawin yun, ako lang may kaya, siya hindi niya nakaya, ako parang kay Pinky nga, parang kayo nangyari kay Pinky, para bang lumalabas, pagkatapos mo agawin kay Senator Marcoleta, na ganyan, nagaganyan-ganyan ka ngayon dyan. Na, para ka nagsasabi mo, walang kredibilidad tong mga to. Inagaw mo kay Marcoleta yung Blue Ribbon, hindi mo kayang panindigan, hindi mo kayang mag-imbestiga, alis dyan, ako na dyan. Di ba? Ako dati high school ako ganyan, alis dyan. Hindi pala kayang gampanan eh, ako na ulit dyan, balik na ako dyan. Ako na ulit, ako masipag eh. Di ba? Binasa mo na kahapon eh. Oo nga. Babasahin huli natin para malinawan natin. Kasi marami din ang nagkomento dito, Jen. Ha? Mm-mm. At kayo siguro malilinawan din ninyo na, oo nga, no? Dapat talaga ganun ang gagawin eh. Nang sa ganun, ay hindi masasabi na may pinagtatakpan, di ba? Okay. Halimbawa, ito pong tungkol sa ICC. Nag-meeting nga sila Nag-meeting sila eh. Dito, page 10. Yan. Si Chantal Daniels at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bel Air, Makati. So may dalawang pangalan, may lugar. Na pagkakaalam namin ay bahay ni dating DOJ Secretary Boying Remulla. Boring. May pangalan Boring rin mo. na naman. Oo. Kasama si meeting sina Sonny Trillanes. Pangalan na naman. General Nick Torre. Pangalan na naman. Oo. At dating DOJ Secretary Boying Remulla. Oo. Napag-alaman namin na bahay yun ni dating Secretary Remulla dahil instruction sa amin, pagpasok ng gate ng Bel Air, sabihin sa bahay ni Secretary Boying pupunta. Okay.
Bel Air Makati ito, no? Bel Air. Oo. Bel Air Makati. So, kung ikaw ay investigador, bawa, sinabi ng witness ito, sasabihin mo ba, no, hindi yan totoo. Paano mag-meeting doon? Secretary ng Justice yun. Di ba? Ganun ang, pagka ganun ang investigador, hindi yung investigador dyan. Dapat i-investigan. Hindi ka nag-iimbestiga doon. Nakikiano ka lang, nakikigsasaw ka lang, nandi-discourage ka lang. Diba? Walang pinagka-evento, nakakita ka ng magnanakaw, imbis na imbestigahan mo, alam na nila magnanakaw eh. Tapos ikaw sabihin mo, ay, parang ayo, ay, hindi. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. May lumabas sa testigo, sabihin mo, ay, hindi. Wala, hindi totoo yan. Hindi mathematical, dapat mathematical. Diba? Ang tamang paraan, yung mga nabanggit dito pangalan, tatanungin mo, di ba? Ay, siyempre. Oh. Totoo ba yan? Ano ba? Isa-isahin natin. Oh. Tanungin natin si Sunny Trillanes. Anong masasabi mo? Nabanggit ang pangalan mo dun sa nag-meeting daw kayo. kayo. Pinakilala mo raw yung mga ICC, tauhan. oo. O mga opisyalis ng ICC na pumunta sa Pilipinas. Ano bang sabi ni Senador Sunny Trillanes? Okay. Ang sabi niya, wala pong mga ganyang mga meetings. Ayan no, ang ginagawa kasi nila Talo-talo na sila, away-away na sila. mo ngayon, nasa hot water si Saldico, parang madampihan ka lang ni Saldico. Ito ba, Pinky, pag pinagharap mo sa Senado Talk, patawag mo to si Trillanes, patawag mo si Boy, patawag mo si Torre, magkakasalungat na sila, sabihin nila, wala ka bang aksyon gagawin? Wala. Bakit? Kasi kaibigan mo. Bakit kakilala mo? Malakas sa'yo. Dapat talaga umalis ka na dyan. Kailangan niyang bago si Senator Marcoleta. Kung saan, wala pang kakampi si Senator Marcoleta dyan. Ayun, di ba? Oo. Dinay niya. Dapat ganyan ang investigasyon. Tatanungin mo yung mga tao. O yan, tinanong natin si Trillanes. Sabi niya, walang ganyang meeting. Hindi yan totoo kasi hot water si Saldico. Gusto lang kaming idamay kay Saldico. Ganon. Oh, edi sino pang nabanggit? Si Secretary Boying. Tanungin naman natin. Secretary Boying, doon daw sa bahay mo nag-meeting eh. Sabi ni Sunny Trillanes, wala daw ganung mga meeting. Meron. Ikaw, Meron. ikaw naman. Ano naman po masasabi nyo? Tayo na nag-imbestigan dyan. Ayaw na na-imbestigan eh. Tayo ng tanong. Tayo na nagdala. Ikaw, Your Honor. Ay, di pala. Ako pala yung dapat Your Honor. Ano naman po masasabi nyo? Ombudsman na siya ngayon eh, di ba? Yes. Ombudsman Remulla. Ano po masasabi mo? Meron. Asa na? May nag-meeting po kami. Ayon. Hindi. Hindi yan. Meeting ang pinag-uusapan eh. Anong masasabi mo? Nag-meeting daw sa bahay nyo. Opo, nag-meeting po kami. Ipinakilala po sa akin ni Senador Trillanes. Ayun, di ba? Yung kahapon yun, di Ang ba? sabi ko kasi ang sabi ni Trillanes, hindi na totoo yun. Pero ngayon natin, parang may latest ng statement ngayon eh. Na? Medyo bumabawi na siya ng konti. Hindi pa pwede, kailangan nyo. Ganun ba? Hindi mo na pwede. Wala mo nang bawian. Ganun, no? Hindi ka pa nga sumusumpa. Oo. Ang sabi niya kahapon, totoo po yun. Yan. Ayan, ikaw na magbasa, Secretary. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Ayan. Ipinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personal ng ICC. Yun. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan Yun. yung testigo ng ICC. Totoo po yun. Nag-usap po kami. Di totoo. Kasama pa nga si General Nick Torre. Ayun nga. Si Trillanes, nakita rin na dyan. Yes. Di totoo. Batay doon sa statement kasi ni... Use mo na sabi, may bahay na nasa kung saan nag-meeting, nagsabi totoo yun. So, tatanggi pa ni Trillanes, tatanggi pa ni Torre. mga Marines na yan, mga sundalo, yun nga, nakita nila. Trillanes. Dapat tama yung ginagawin ng Marine. Tama yun eh. Gumawa kayo ng sarili-sarili affidavit, pati second bat, ipakita nyo may sarili-sarili affidavit para talaga imbestigahan ng Blue Ribbon. Torre, at saka yung mga tauhan ng ICC. Dalawa na yung nakatanong natin. Oo. May testigo pa. Kanina, parang narinig ko sabi ni Secretary ni Ombudsman Boying. Ano ba yan? Pero protektahan ko lang na may mga witness eh. Okay, totoo. Kasi trabaho ng ano yun, wala ng problema. Witness Protection Program. Wala problema. Mamaya tayo dyan. Ito muna. Meron pa. Nick Torre, di ba? Yes, nabanggit din doon. Nandun din. Noong isang araw, paliwanag siya dyan eh. General manager na siya ngayon, di ba? Oo nga, Dati general GM. lang, naging manager pa. Mm. General, manager.
Ano pong, nakita daw po kayo sa meeting. Ano mang masasabi ninyo? Ano sabi? Ito. Values of music. Nabanggit po kasi kayo doon sa isang dokumento inilabas kahapon ni Attorney Maligod sa isang pulong daw na kasama Tignan mo ang ganda ng tanong sa kanya, kasama ba kayo doon? Tingnan mo sagot kayo ni Martin Romualdez at Sandy Co. Ito po yung para suportahan ng kanilang aligasyon na binabayaran daw yung mga ICC investigators at your name was mentioned as present doon po sa isang meeting sa isang bahay sa Bel Air. What do you have to say to this, General? Alam mo, nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved. No? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi ka natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Di ba? So it's really Sumagot ka sa tanong, sir. Wag yan. non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Napakarami ng pangalan. Tamo hindi daw siya ang bida dyan. Hindi ka ang bida, pero siya ba nang huli kay Tatay Digo? Oh, Natamo hugas kamay eh. you don't know where this is coming from. Most probably alam ni Atty. Baligo dyan kung saan ang gagaling yan pero nasa sa kanya ngayon yan. Sagutin mo, sir. Sagutin mo. Purpose regarding that matter. Salamat po. Anong masasabi mo sa witness na ito? Your Honor. Hindi naman pala ako ang bida dyan eh. Bayaran natin siguro nabanggit dyan. So, sa kanya din, hindi niya dinideny. Hindi Hindi. rin niya kino-confirm. Yeah. So, alanganin. Alam nyo na. Alanganin yung sagot niya. Ganyan dapat ang investigasyon. Kaya nga ang Diba? nagkumpirma na si Ombudsman Ay, kinumpirma ni Boyeng. Bahay niya yun eh. Yes. Kasi wala na tayong magagawa doon. Aha. End of the story, totoo na may meeting. Aha. Kaya lang ano nga sabi ni Ombudsman? O ano ngayon? Ayan. Kung nag-meeting kami, talaga namang trabaho ng DOJ DOJ, eh. oo. Na protektahan yung yung sa ilalim ng Witness Protection Program. Oo. O ano ngayon? Ade, okay naman, wala problema. Tama naman, Trabaho nyo nga yan. Eh. Ayun naman pala, bakit tinatanggi ng dalawa? Tinatanggi nila. Oo. Dahil nga ang nagsabi ay yung 18 dating sundalo. Yan. Na gusto nilang Pahinain yung credibility. Oo. Problema. Inamin na nga po ni Secretary Remulla. Oo. Ano Pero ang bang- kanyang bawi, wala naman masama doon. walang masama. Oh, yes. Ang problema niyan, walang masama kung wala kang nilalabag dyan. Bakit? May labag ba doon? Meron. Teka, hindi trabaho namin, ginampanan lang namin ang aming trabaho eh. Oo. Oo. Ang nilalabag niya, una, ay yung sarili niya. Kinontra niya yung sarili niya dyan eh. Abay, bakit? Kasi, Kasi nauna pa siyang pahayag na nauna siya payag. hindi pwedeng makipag-usap, makipag-coordinate. Hindi po pwede. Aha. Hindi pwedeng tumulong. Nako. Sige nga, ilabas mo yung ebidensya. Yung kanina, yung nauna, ha? Ayan, no? Ano sabi? We did not assist the ICC. Hindi kami tumulong sa ICC. We have 2025 yan, Yung pagkatapos mahuli si Tatay Digong. we never had contact with them. Hindi nga kami nakikipag-uusap, nakapagkita sa kanila eh. The investigation that they conducted was through their own methods. Ang ginawa nilang pag-imbestiga ay isinagawa sa kanilang sariling pamamaraan lang. And we did not At hindi kami in any way sa anumang kaparaanan assist them. tumulong sa kanila. At then nilabag mo yung sarili mong kalooban. Ano tawag kaya to? Hindi, ano na data yun? Ha? Nagbago na ang takbo ng panahon. Noong mga panahon na yun, bawal. Oh. Ano yan? March? Itong kahapon, sinabi niya, yung totoo, nakipag-usap sila. Isang taon ba nakalipas nun? March 20 pa rin siya, yung 2025. ito, after mahuli si Yun Rico. nga, kasi nga habang lumilipas sa panahon, dahil bunga ng climate change, nason, may pagbabago talaga sa mga pangyayari. Pero dapat malinawan natin, bakit ba ganyan ang paninindigan ni Ombudsman Remulla noong March 20, 2025? Oh. Kasi may nauna na pong utos dito ang Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Hindi, alam ko, Tama. nililito lang nila tao dyan, alam din ni Junior yan. Inatasan niya ang lahat. Kunwari lang, wag niyo papasokin ng ICC dito. Anong katunayan? Na talagang pumayag nga siya araw mismo na uhulihin si Tatay Digong, hindi man lang niya pinigilan. Tama na, presidente ka, dapat pigilan mo, may karapatan ka. Anong klase presidente ka? Kung di mo kayang pigilan yun. Di ba? Di ba dati pag may isisilya electric ka ba, di ba, tawag ng presidente, napakalaga.
Sino yan sa mga nanay tatay dyan? Nakakaalam. Di ba? Tawag na yung presidente, o tama na. Wag na ano, di ba? Tigil na. Yun din kay Tatay Digong, di mo magawa. Tapos sabi mo lang ang kinalaman. Ahensya ng gobyerno na huwag makipagtulungan, ha? Oo, natatandaan ko yan. Ang sabi niya sa isang sulat kay Vice President Sara Duterte na may petsang December 15, 2023, this government will not assist the ICC Oo. in any way, shape, or form. Mhm. Ayun. At alam mo ba kung sino ang mga inutusan na wag don't assist ICC Huwag tutulong Oo. sa mga tauhan ng ICC. in Oo. any way, shape, or form? Sa anumang kaparaanan o anumang bagay. Oo. Eto. Sino yan? Similar letters sent to members of the cabinet. Sa Ibig mga sabihin, cabinet members. Oo. Pinadala. Oo. Namely, Sino yan? nauna sa listahan, Oo. Secretary Jesus Crispin Remulla of the Tingnan Department mo. of Justice Kaya pala ganun ang statement niya. and Tama. Solicitor General Menardo Guevara Ayun. on even date. Kasi nung time na hindi pa nag-resign si Soldier Guevara. Oo. Ayun. O kaya ganon. Ayun na nga. So, anong dapat nating maintindihan dito? Oo. So kung hindi po lumabas ang testimonyang ito ng mga dating sundalo, Ng mga Marines. hindi nila aaminin. Yo, dahil sa papel na yan. Yun nga yung papel na kung saan, bakit ayaw imbestigahan nila Pinky. Wala ibang mag-iimbestiga niya, blue ribbon lang eh. Siya, kinakatakutan niya. May kinakatakutan si Pinky. Kung wala, dapat inimbestiga mo na yung hawak ng 18 Marines na yan. May labas sa second batch na Marine. Yun ang hulihin mo, suputin nyo. Yung mga dating sundalo nga. Tulungan sila sa ICC. Ang problema, nagkaroon ng ebidensya. May picture, may mga testigo. Oo. May picture, may testigo. Ano pa ba hanapin nyo? Ano pa ba? Pinky, ano pa ba, Pinky? Lahat ng bagay, tandaan nyo, may butas. Kung bubutasan mo. Yun yung simpleng kapitbahay mo lang, halimbawa, nag-away kayo Na-videoan na, nakamerahan na. Ikaw mismo inaway mo, na-videoan ka, inaway mo yung kapitbahay mo, yung bakod niya, sinira mo, na-videoan ka. Pwede mo pang itanggi sa barangay yun Pwede pa magkabutas yun Sabihin mo lang, ay, kamukha ko lang yan. Di ba? Lahat ng bagay may butas kahit huli ka na Di ba? Kung bubutasan mo pa lalo yung bubutasan niya, wala mangyayari. Imbestigahan mo, huwag mong butasan. Wala silang... Tama ka. Pag Diba? pinagtagni-tagni mo nga naman Ayan mukhang... Dati, dinedeny nila. Oo. Hindi sila nakikipagtulungan. Ngayon, meron ng testigo. May nakakita. Oo. Hindi, kasi itong nangyari to, Nelson, ng pagbabago. Kaya nga si Atty. Baligod, talagang todo lumilito, talagang ipinapakita niya pa lahat, talagang inaano niya talaga, pinupursige niya talaga, maano talaga to, mapurso to na investigasyon. Hindi na nga pinurso yung kay Martin, sa mga iba pang mga kay Pangandaman ba yun, kaya hindi niya inimbestiga, para patawag Ngayon, ito na naman, ayaw mo naman ipatawag. Ano ka ba naman? Tapos gusto si Cabral ipatawag, di ba nakaraan? Patay na si Cabral. Kuno. Di ba? Ipapatawag mo. Diyos ko po. Kasi digong dito Oo. Kasi nung March ata, hindi pa nakukulong Yung March 20, nakakulong na. Ako na rin ba siya noon? March 11, dinampot Ay, oo nga pala, Oo. tama. Oo, isang taon na nga pala. Oo. Kaya yan ho ang ibig nating sabihin dito. Oo. So, kapag kaya, sa nakita natin ngayon, napatunayan natin dyan, ipagwawalang bahala ba natin yung iba pang mga sinasabi dito? Wala yan. Hindi mahalaga. Di ba? Yun nga ang sabi ng iba Oo Yung nga. mga senador natin. Kahit na Gagawin nyo lang circus ng Senado Yun nga. Magkadrama lang kayo dito, baka kukuha lang kayo ng atensyon Ayun nga. Gagamitin nyo pa ang Senado sa inyong mga drama Ayun. Hindi yan, hindi kayo ipapayag yan dito. Kasi kahit, halimbawa, matatakot ka lang dito kung isa ka sa kasangkot dito, Jen. Diba? Pero ano yan? Si Ombudsman Remulla, hindi siya natatakot na aminin dahil yung kanilang pagkikita, wala namang kinalaman sa budget, sa pondo. Wala namang kinalaman sa mali-maleta, di ba? Tama. Pero napatunayan na ang isang bahagi nung sinumpang salaysay na ito Ay nangyari. Talagang nangyari pala, no? Na dati dinideny nila. Dinideny na Ibig sabihin, hindi naman pinag-uusapan ito kung kurakot sila Remulla o hindi. Hindi yun
ang pinaka nito, matibay yung patotoo ng mga 18 Marines. Totoo yung kabilang bahagi na sinabi ng 18 Marines na meron ICC nakipagpulong si Boring Rimulya. Ngayon, kaya nalaman na umamin na rin siguro. Kasi sabihin, yung punto rito, yung part na yon, totoo siya sabi ng Marine. What if pa kaya yung sinasabi ng ibang Marine na mga mali-mali diniliber doon sa Aguada, doon kay Junior? Yun dapat imbestigahan na natatakot si si Pinky, sa tingin ko. Natatakot si Pinky diyan. Kasi kabilang bahagi, totoo eh. Yung ICC, talaga may meeting si Boring eh. Di ba? Boring Gorilla. Ipagtulungan sa ICC. Paano itong mali-malitang delivery? At bukod nga doon, so talagang naninindigan sila na hindi sila makikipagtulungan in any way. Any shape, any form. Kahit entering one way. Sabi nila kahit ano yan. Di ba si Trillanes, ang tigas nga ng tanggi? Walang ganong meeting. Pakita mo nga uli. Pakita mo nga uli yung sabi ni Trillanes. Ha? Walang ganoong meeting. Ayan, no? Wala pong mga ganyang mga meeting. Wala. Meron, sabi ni Ombudsman. Di ba? Sino paniniwalaan mo sa dalawa? Sino paniniwalaan mo sa ICC? Sabi ng ICC, tapat daw sila. Sabi naman ni Torre, hindi naman sumagot ng diretso. Sino paniniwalaan mo ngayon? Diba? Kailangan ng investigasyon, Pinky. Tandaan mo yan. Maliban na lang kung ayaw mo talaga, ibig sabihin, may pinagtatakpang ka. Ayaw man namin isipin o hindi, doon kami dinadala. Kasi sabi nga daw niyan, si Saldico daw kasi ang nagpipinance, lang gumagastos. At saka si Senad daw, si Senador Trillanes naman daw, ang taga-implement. Taga-lakad. Kasi nga, pati yung mga witness ata daw, ay yung witness lang daw na kinukuha na si Senador Trillanes, yun ang tinatanong ng ICC. Kaya nga. Kung ako naman ang ICC, sige, hindi na batis, hindi na kayo maghahanap. Papuntahin mo dito, kausapin namin. Di ba? Nagtrabahong tamad din siguro itong mga ito eh. Di ba? Kasi kung sila investigador, kung pupunta doon sa bahay, alamin ko yung background. Hindi, dinadala lang doon sa kanila pala, sa hotel na lang ata, Nelson eh. Doon na lang ata nila kinakausap. Kaya sa harap ng katotohanan ito, Jen, mga kababayan kaya natin papayag na basta lang itapon sa basurahan itong salaysay na ito. Matinding salaysay, yung papel na kinakatakutan ng lahat eh. Dahil lang sa tingin nila ay hindi totoo mga sinasabi. Hindi pa nga natatanong. Tayo, buti nga natanong natin. Hindi ba 3 yung natanong eh. Oo nga. Natanong sa iba't ibang pagkakataon. Pero nang sumagot, nakita natin kung ano ang katotohanan. At ganun din dapat ang gawin dito sa iba pang mga nabanggit higit dito. na mas katotohanan palalabas kung magkakaalaman nga sa Senado. Magkakaalaman eh. Ang daming nabanggit dito mga pwedeng tanungin Pero ang problema, Nelson, parang walang kumiting interesado eh. Pati ang blue. Ayun nga. Kasi yung tanong mo nung nakaraan kay Senador Marcoleta, natatandaan ko. Kung ayaw ng Blue Ribbon, may gusto mag-imbestiga? Mukhang hindi pwede. Mukhang sinimulan na ng Blue Ribbon eh. Gawin na kaya natin Red Ribbon na lang mag-imbestiga. Di ba? Ang ginawa nga na, tayo na kaya mag-imbestiga nito, Jen. Di ba? Isa-isa nating interviewin itong mga taong ito. Hindi naman kasi tayo investigador. Ayun ang problema. Tsaka wala tayong authority. Yun na nga. Nakakahiya po kasi mga babayan. Nakakahiya na alam ng taong bayan kung anong totoo tapos pilit nating pinagtatakpan. Tama Pilit yun. nating ayaw Sapul ka rito, Pinky. pansinin. Isa lang magiging konklusyon. Ano? Napapaso Napapaso sila sa 18 sundalo. Napapaso kayo. Hindi, Napapaso ako dyan, Nelson, pagka may lumabas pa ng second batch, mas dumami. Ayan pa. Ayun ang... Ayan, may second ba siya darating? Sinabi rin na ni Mike Defensor yan. Sinabi na rin ni Mike Defensor na may hawak sila ebidensya na kung saan may 90 yata na lalabas. Hindi ko alam kung Marines yun pero 90 pa daw lalabas. Iyan yung second batch na tinatawag. 18 lang yan. Ayaw yung pansinin. Yan. Baka mapilitan yung second batch. Ayan na. Alam mo ba kasi yung second batch? Meron na bang Ang dami pa mo, binanggit na pangalan dito. Halimbawa, yung isa lang dito nabanggit, na laging nababanggit din dito, kung magsalita din yan. Yun. Di ba? Hawak nilang papel talaga. Hindi pa pinapakita yan. Kaya yung mga aktibong pulis pa, no? Ayun pa. Si Senator Marcoleta na nakakakuha niyan. Oo. May aktibong Hindi, police malamang, baka nagginagapang na rin ngayon yan. Naku.
Para pabulaanan ang sinabi ng 18. Naku po. Hindi malayong mangyari yun. Nason? Hindi nga malayo mangyari, pero ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hintayin natin ang second batch ng mga Marines. No? Diyan na malalabas talaga ang katotohanan. Wala nang kawala. Kaya si Pinky, mapipilitan mag-imbestiga yan. Oo. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po muna tayo. Mag-ingat lahat kayo. Ito po ay marami kayong matututunan. Talagang kakaiba, masustansyang pag-uusap lagi. Isang makabuluhang topic at talaga marami kayong malalaman at matututunan. Paalam sa inyong lahat.